Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Mga kababayan, ay patungkol nga dito kay Saldico. Nako po. Ito yung ating unang pag-uusapan. Actually, mga kababayan, isa lang naman yung pag-uusapan natin dito, no? Itong si Saldico. Itong si Saldico, mga kababayan, ay may nilabas nga na video na kung saan, ito po, ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Actually, napanood nyo, pero i-rewind ko at ipakita ko po sa inyo itong video na ito na nilabas ni Saldico. Ito po ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito po, part 1 po ito. Ayan, lakasan ko lang. Marcos at Speaker Martin Romualdez Ito na po. nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Nako. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Grabe. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. May sound Hindi effect na pa. ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. So, Para sa bawat Pilipino, ayan. alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Ano ba yan? Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check. Para sa Last akin. year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. Insert. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he get. Ito ha, sabi niya. According kay Amina, tinawagan daw ni Saldico si Romualdez para i-insert ang 100 million na utos ni PBBM. Ngayon, mga kababayan, bago tayo magpatuloy dyan, yun na yun. Intindi nyo na, napanood nyo naman. Inutusan ni Amina si Saldico na tawagan si Romualdez, i-insert ang 100 billion utos ni PBBM. Ganito yan, mga kababayan. Ito, sa totoo lang, Saldico naglabas ng video. Mga kababayan, bago ko ituloy yan, balik tayo nakaraang araw. Kahapon lang. Kahapon lang, balik tayo. Or, hindi, yesterday, no? Hindi ata, ano ba ngayon? Anong araw ngayon, mga kababayan? Naalala nyo ba na lumabas si Amy Marcos? Naalala nyo na lumabas si Amy Marcos na ang sabi niya, ito, nakalista yan ha, sunod-sunod yan. Para malaman ninyong lahat, mga kababayan. Ito una, lumabas si Saldico, naglabas ng video. Pero noong Friday, lumabas si Amy Marcos, ang sabi, babaliktad si Gutesa at may mga witness, no,
na babaliktad daw. Kasi tinakot. Tinutukan ang asawa. Tinutukan ang anak. So ngayon, at sabi pa ni Aimee, no, lalabas daw si Saldico sa November 14, magbibideo. Bakit alam ni Aimee na may mga witness na babaliktad at merong alam si Aimee na lalabas si Saldico via Zoom, via video? So ibig sabihin, isa lang ang nasa isip ko. May alam si Aimee dyan, may alam ang mga DDS dyan, na nakausap na nila si Saldico, na ilaglag si Martin para hindi ka mananagot. Kita nyo yan, mga kababayan. Noong Friday, lumabas si Aimee. Ito yung sabi ni Aimee noong Friday. Una, si Saldico, naglabas ngayon ng video. So bago natin ipagpatuloy yan, punta tayo dito kay Aimee Marcos. Anong sabi ni Aimee, mga kababayan? Wait lang After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman. Ito. Tingnan nyo lumabas si Aimee. Nagbitiw ng testimonya. Babawin daw ng ilang testigo sa mga testimonya tungkol sa flood control scandal. Hindi daw mga gusto magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala na. Pinipigilan umano. Ayon po yan kay Senadora Aimee Marcos. Dagdag pa niya, muntik na raw tumistigo si... Lumabas si Aimee nung nakaraang araw na babaliktad daw ang mga testigo. Meron daw malaking testigo na babaliktad. At yun na nga, si Saldico. Pakinggan nyo Congressman Martin Romualdez pero umatras dahil baka raw nahiya. Welta naman ni Senator Ping Lacson, guni-guni lang ni Aimee ang kanyang mga sinasabi. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabon. Guni-guni lang. Humarap sa media ang birthday girl na si Senator Aimee Marcos. Una, ang pinag-uusapan ay tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Natapos yan at paalis na sana ang mga miyembro ng media nang biglang... Yun. Magba-blue ribbon ba sa Friday? Ayan na, siningit na, siningit. So magre-recant na yung Marine? Magre-recant na daw. Yun daw ang paputok yung pasabog. Diba? Magre-recant ang Marine, pero walang lumabas na Marine. Ang lumabas, si Saldico. Si Saldico pala ang ibig sabihin niyang magre-recant. Ayan na. Kasi syempre, si Martin at si Saldico, magkaibigan yan. So ngayon, siguro, nakausap nila si Saldico, hinahanap, syempre, may mga mayayaman tong mga animal na to Diba? Syempre, nabigyan ba naman ni Tebes ng 1 billion? So syempre, gagastusin mo yan para makahanap ka ng paraan kung paano mo kontakin si Saldico. Ngayon mga kababayan, alam nyo na kung sino ang nasa likod ni Saldico at sino ang may gawa ng script na yan. Dito pa lang sinabi na ni Aimee na merong mga babaliktad na witness. Meron daw malaking witness. Babaliktad. So walang iba yon, si Saldico. Pangalawa, ito na. Nagsalita na siya. May pasabog si Aimee. Anong sabi dito? May pasabog na impormasyon si Senator Aimee Marcos tungkol sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Harap daw si dating Congressman Saldico sa pamamagitan ng Zoom. Ayan na. Pinaplanan niya ng mismong chairman ng komite na si Senator Ping Lacson. May pasabog si Aimee para bukas. So ngayon dapat yan. So actually kahapon lang to na balita ng News 5. Lalabas daw si Saldico via Zoom meeting. So bakit alam ni Aimee na lalabas? So ibig sabihin, magkausap nga sila ni Saldico. Hindi lang si Aimee, pati yan sila Sara. Pati mga DDS yan. Ako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan alam nyo kasi si Aimee, dapat Aimee, hindi ka nagsalita, nabubutasan ka bakit nga alam na lalabas tapos mag-zoom, mag-video? So, ibig sabihin, planado. Ngayon, so alam ni Aimee na lalabas si Saldico, so ang isipin ng tao, wala na, scripted. Booking. Diba? So, alam nyo na kung sino ang nasa likod ng script ni Saldico. Ngayon, mga kababayan, pangalawa, biglang lumabas si PBBM. Di ba, nagpa-press con si PBBM. Anong sabi ni PBBM? Wala silang Merry Christmas.
Kasi bago magpasko, makukulong itong mga magnanakaw. O kayo mga magnanakaw kayo, hahabulin namin kayo. Kakagabi lang yan. Kagabi lang yan, nagre-react lang ako. Sabi ko nga, ito si PBBM parang lulo ko to eh. Ang humanay magsalita, parang Ilonggo na sunog na nga lahat-lahat. Ganun pa rin ang boses. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Ngayon, pangalawa, biglang nag-comment si Sara sa sinabi ni PBBM na hahabulin namin kayo at makukulong kayo. Wala kayong Merry Christmas. Anong sabi? Mga kababayan, nag-react si Sara. Ito na. Anong sabi ni Sara, mga kababayan? Anong sabi ni Sara? Ito. Sabi ni PBBM, ipapakulong niya, walang Merry Christmas itong mga makukulong. Pero anong sabi ni Sara? Bago niya ipakulong niya muna ang sarili niya kasi siya ang pumirma. Ayan na. Diba? Siya ang pumirma, siya ang nag-utos. So ngayon mga kababayan, itong itong buwelta ni Sara kay PBBM na ipakulong, kasi si PBBM ang nag-utos, si PBBM ang pumirma, so ibig sabihin kung ano yung sinabi ni Saldico, nagmamatch sa nilabas sa bunganga ni Amy at sa banat ni Sara kahapon. Kanina lang lumabas yung video ni Saldico. Pakinggan ninyo si Sara. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Sa frontline diba? Bakit sinabi ni Sara, dapat ipakulong, kung meron mang ipakulong dyan, dapat yung sarili niya. Kasi siya yung pumirma, siya yung nag-utos ng budget na yan. So anong sabi ni Saldico? Si PBBM nag-utos, 100 billion. Pakinggan nyo, sabi ni Sara, Tangyan si Maricel Halili. Ayan, Pakukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ayan na. Habulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista, hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least, kumanenta kung mga napahigan na ng kaso at magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Narinig ninyo ha? Dapat si Marcos ay ikulong kasali. At pwede na rin niyang ikulong yung sarili niya kasi yan ang pumirma sa GAA 2025.